Good day everyone! Today we are going to conduct an interview with Miss Rosemary Isog, a person who belongs to Bisaya culture. The activity aims to help us understand more about their traditions, language, beliefs, and lifestyle. Through this interview, we hope to gain knowledge about the importance of cultural diversity and learn how respecting different cultures can help us build unity and understanding among Filipinos. Miss Rosemary, how does community help preserve culture and traditions in community? Paano nakakatulong ang komunikasyon sa pagpapanatili ng kultura at tradisyon sa isang komunidad? Ayun, syempre kahit saan ka man pumunta, yung language mo, hindi mo pa rin siya naman bababaw ka pa na pag-usap ka. Ay, it's either, depende pala sa kausap. Kasi kapag sa amin, sa bahay, you're Bisaya. Pero kapag nasa labas, may halo siya. Paano naman halimbawa kapag sa pesta? Kasi ang Bisaya ay kilala kapag may pesta ay may mga padiskuhan. Yeah. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ninyong mga Bisaya ang tradisyon na yan. Hindi na. Kung noon, nung nasa province ako, sa Antique na, sa province ng Antique, nagagawa ko siya kapag kami ito yung fiesta talaga. Pero sa ngayon, hindi kasi dito na ako sa province. Pero sa lugar niyo, tuloy-tuloy pa rin. Yes. What are some traditions in your family that are passed down from one generation to another? Ano-ano ang mga tradisyon sa inyong pamilya na naipapasa mula sa isang generasyon hanggang sa susunod? Siyempre, yung sa kanunuan ng mga magulang ko, yung napapasa namin yun yung mga beliefs na, yung mga tradition na ginagawa karamihan, ay kadalasan noon, yung siyempre, kapag magmamano ka sa mga nakakatanda, sa lola at lolo mo, tapos, pag-anak, siyempre, hindi naman pwedeng mawala yun. How do beliefs influence the way people communicate with others? Paano naapektuhan ng mga paniniwala ang paraan ng pakikipagkomunikasyon ng mga tao sa iba? Diba, sa Bisaya kasi, kapag yun nga, may patay ka, bawal kang magsuot ng pula, tapos nga, bawal maligo, tapos bawal ka kumuha ng mga bunga ng puno. Kasi yun na sa amin eh. Tapos, syempre, bilang nandito ako sa lugar na to, baga parang ako yung mag-a-adjust sa mga paniniwala ng mga taga rito. How you ever experience a cultural misunderstanding? What happened and how was it? How was it resolved? Naranasan mo na ba ang isang hindi pagkakaunawaan dahil sa kultura? Ano ang mga nangyari at paano ito naaayos? Oo, yes, lagi kong nararanasan yun lang. Dito lalo sa school, sa pagbabasa ko pa lang, di ba? Pero syempre, hindi ko naman pwedeng baguhin yung kung anong culture meron ako para sa kanila. Kumbaga parang, may pakikisama na lang din po sa kanila. Lagi na uuna ang respeto. Yes. Why is it important to respect different culture, beliefs, and practices? Bakit mahalagang igalang ang iba't ibang paniniwala at gawain ng bawat kultura? Siyempre tulad sa amin, di ba meron kami paniniwala na sa amin na meron din wala sa amin na meron sa inyo. So kumbaga, parang respeto na lang din sa paniniwala po ng taga rito. Kung ano man sa amin. Pwede namin dalhin, pero sa amin lang. Ganun. How do festivals and celebrations reflect a country's culture and traditions? Paano ay pinapakita ng mga pista at pagdiriwang ang kultura at tradisyon ng isang bansa? Paano mo daw pinapakita? Yung kagaya lang din ng tanong kanina, yung sa pista, yung mga pagdiriwang, kung ano yung kultura, every fiesta, gano'n. Okay na ba yan? Napapakita yung pista. Yung sa fiesta, kagaya nung kanina, paano nyo napapakita yung kultura, yung tradisyon? Sa amin kasi, yung
fiesta sa amin, tatusan. Sumasali kami dati sa mga tatusan festival. Kumaga pinandidiriwang namin yung ano. Yun nga, tatusan festival nga. Kung ano yung pinakasikat dun sa province talaga namin. In what ways has modern technology changed communication in different cultures? Sa anong mga paraan na bago ng makabagong teknolohiya ang komunikasyon sa iba't ibang kultura? Sa ano daw? Sa technology, ano yung mga nabago niya? Sa komunikasyon ngayon, sa kultura? Kung dati, yung fiesta sa amin, sa fiesta, kung dati kami lang nagdidiriwang, hindi nakikita ng iba, hindi nalalaman ng iba. Through technology, mas nalalaman na ng ibang kultura yung kung ano yung fiesta meron na pinagdidiriwang namin. What cultural practices or traditions make your community unique? Ano ang mga kaugaliang pangkultura o tradisyon ang nagpapaging natatangi sa inyong komunidad? Ano daw yung mga culture o tradisyon yung natatangi? Yun lang din. Sa bahay na lang. Yung sa bahay, nakaugala naman namin yung pagmano sa pagmano sa pagmano sa mga nakakatanda, hindi lang sa nanay, tatay, tapos sa mga tito, tita, ganyan. How can learning about other cultures improve communication between people? Paano nakakatulong ang pag-aaral tungkol sa ibang kultura upang mapabuti ang komunikasyon ng mga tao? Sa pag-aaral daw, paano nakatutulong na, like for example, i-adapt ng iba, yung gano'n, yung culture nyo? Sige. Ay, sige. Sa akin kasi, di ko naman na-adapt yung sa dito. Kasi, tulad yan, karamihan, ay halos pag umuwi ako sa bahay, halos sa bahay mismo, puro Bisaya. So, paano kung ma-adapt yung meron kayo dito kung sa mismo bahay namin? Yung kultura namin is more on Bisaya. Yung mga beliefs namin, yun ang pinapaniwalaan namin, hindi pinapaniwalaan yung beliefs na meron kayo dito. Last question. What lesson have you learned from interacting with people from different cultural backgrounds? Anong aral ang natutuhan mo mula sa pakikisalamuha sa mga taong may iba't ibang kulturang pinagmulan? Ano daw yung natutunan mo sa atin? Iba-iba tayo ng kultura. Ano? Yung natutunan ko? Ano? Paano mag-adjust? Paano mag-adjust sa, dito, sa inyo? Kasi bilang, di ba, Bisaya? Okay na po. Thank you so much po.